Module 11. Pagpandala ka na ano kan anak, mahal na estudyante, magaling ka hanggang ngayon. Masaya ako para sa iyo. Sa module na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa mga ina at mga sanggol. Bilang isang paras, maaring naglaro ka bilang isang ina na may hawak na manika. Narito na ang tunay na pag-aalaga para sa suporta pagkatapos ng panganganak. Kailangan ng suporta ng mga ina. Noong unang panahon, ang mga batang ina ay sinusuportahan ng kanilang mga ina na hindi lamang nag-aalaga sa ina kundi pati na rin sa kanilang apo. Ngayon ko sa modernong mundo, sa mga lungsod, nag-iisa ang mga ina at hindi nila kayang alagaan ang kanilang sarili at ang bagong silang na sanggol. Dito, matutunan mo ang tungkol sa mga batang ina at ang bagong silang na sanggol at kung paano magbigay ng suporta sa pagpapasuso, pagdadala ng mga sanggol, pagpapakain ng karagdagang pagkain at kung paano makipaglaro sa kanila, aliwin sila, panatilihin ng pagtulog at iba pa. Ang module na ito ay masay ng pag-aaral, ngunit mag-aral pa rin ng maingat habang humahawak ng mga sanggol dahil sila ay malinis, malambot at banayad. Hawakan ng maingat. Nais ko sa iyo ang pinakamahusay na pag-aaral. Magandang umaga, ma'am. Kumusta na ang iyong kalusugan ngayon? Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Oo, una ang aking asawa ang nagmungkahi sa akin ng mga serbisyong pangkalusugan sa bahay. Talagang nagdududa ako kung paano makakaya ng mga tao sa labas ng pamilya na alagaan ang aking anak at sinabi kong hindi para dito. Ngunit sa 5 araw na ito, napagtanto ko na mali ako. Talagang salamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano ipahayag ang aking nararamdaman sa mga salita. Alam ko kung gaano kahirap ang pag-aalaga ng mga bagong silang na bata, kaya nandito kami para tulungan ka sa mga dahilan na yon. Nung kulindayin ito, ma'am, ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang bagay. Una at pinakamahalaga ay tungkol sa pagpapasuso. Oo, alam ko ang tungkol sa pagpapasuso, ngunit tiyak na makakatulong sa akin ang iyong payo sa bagay na ito, kaya't mangyaring magpatuloy. Itatala ko ang mga puntos. Siyempre, sa pamamagitan ng pagpapasuso, ang iyong sanggol ay magiging masustansya at iyon lamang ang lilikha ng magandang ugnayan sa pagitan mo at ng bagong silang na bata. Kaya sa unang ilang linggo, bawat 2 hanggang 3 oras, papakainin natin ang sanggol. Kapag ang sanggol ay umiiyak o sumususo sa kanyang sariling mga daliri, nangangahulugan ito na kailangan ng sanggol ng gatas. Sa oras na yon, dapat nating pakainin ang sanggol. Ngunit paano ko malalaman na tama ang pagkakakabit ng sanggol o hindi? Na dapat kang sigurado sa pagkakakabit. Para sa matagumpay na pagpapasuso, hindi lamang nila dapat sipsipin ang iyong mga utong, kundi dapat ding sipsipin ang panlabas na bahagi ng mga utong. Ang mga pisngi ay maggumagalaw at maririnig mo rin ang tunog ng paglunok ng sanggol. Ito ang mga sintomas na magpapakita sa iyo na ang sanggol ay pinapakain ng tama. Kung salin ang makaramdam ka niya anumang sakit, maaari mong alisin ito at simulan muli ang proseso ng pagkakakabit. Kung meron akong anumang problema sa pagpapasuso, ano ang dapat kong gawin? Huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Sa bawat ospital, mayroong isang lactation consultant. Magbibigay sila sa iyo ng tamang gabay at tiyak na tutulungan kanila. At ang prosesong ito ay magiging napaka-smooth pagkatapos noon. Magiging maganda ito para sa inyong dalawa. Maaari mo bang ipaliwanag ang tungkol sa pagpapalit ng lampin at gaano kadalas ko ito dapat palitan? Para sa bagong silang na sanggol, mula 8 hanggang 10 beses, dapat nating palitan ang mga lampin. Kung ang lampin ay ganap na basa, dapat natin itong palitan kaagad. Sa simula, makikita mo ang ilang dilaw o may mansyang kulay. Sa mga oras na iyon, napakahalaga ng pagpapatuyo. Tanging ang pagpapatuyo ang makakatulong sa sanggol na maiwasan ang mga pantal sa ilalim ng mga bahaging iyon.
Okay, mayroon bang paraan upang maiwasan ang mga pantal sa lampin? Upang may maiwasan ang mga pantal, una, kung ang lampin ay basa o marumi, dapat mo itong palitan kaagad at ang lampin ay dapat na maluwag upang magkaroon ng sapat na daloy ng hangin sa ilalim ng sanggol. Ang ipaggamit ng mga moisturizing cream ay magpapanatili sa balat na protektado. Oh, okay. Gayon din, maaari mo bang ipaliwanag ang tungkol sa mga ligtas na kasanayan sa pagtulog? Gusto ko ring malaman ito. Sa totoo lang, ito ay isang magandang tanong. Karaniwan para sa iyong sanggol, sa tuwing ihihiga mo ang sanggol, dapat kang gumamit ng ultra-soft, firm at printed na mga kumot. Ang iba pang mga kumot at unan at mga laruan ay dapat na ganap na iwasan mula sa espasyong iyon. Okay, ang pagswaddle ba ay ganap na ligtas? Oo, et pakaligtas. Magbibigay ito dahil sanggol ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit tungkulin mong tiyakin na hindi ito magiging masyadong masikip. Iyon din, sa rehiyon ng balakang. Sa mga sitwasyong iyon, maaari kang gumamit ng mga kumot na walang timbang. Iyon lamang ang magpapahintulot sa sanggol na gumalaw. Ngunit palaging, habang nag-swaddle, tiyakin na sila ay nakahiga sa kanilang likod. Naiintindihan mo ba? Oo, ma'am. At gayon din, paano ko malalaman na sapat na ang pagpapakain sa aking sanggol? Habang pinapakain mo ang iyong sanggol, dapat mo siyang bantayan. Para dyan, dapat mong suriin ang kanyang timbang at pati na rin ang pagkabasa ng lampin. Ang isyong mabuting pinakain na sanggol ay kukuha ng 8 hanggang 10 lampin bawat linggo. At pagkatapos ng 3 linggo, bawat linggo, sila ay kumukonsumo mula 1 hanggang 3 lampin. Sigurado. Babantayan ko siya, tiyak. Pagkatapos ng panganganak, paano ako makakabawi? Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang tungkol doon? Sa totoo lang, napakahalaga ng pagbawi para sa iyo. Dapat kang palaging magpahinga at panatilihing hydrated ang iyong katawan. Mahalaga, dapat ka lamang kumain ng masustansyang pagkain. Kung sumailalim ka sa C-section, dapat naganap na iwasan ang pagbubuhat ng mabigat. Ang pagsunod sa mga tagubilin ng doktor ay magpaparamdam sa iyo ng napakakomportable. Okay lang, ngunit uunahin ko ang aking sanggol pagkatapos lamang ako mag-aalaga sa aking sarili. Ang pakiramdam na nangyayari sa loob mo ay karaniwan, ngunit ikaw lamang ang makakapag-alaga sa iyong sarili. Napakahalaga ng pag-aalaga sa sarili. Kahit na makakuha ka ng kaunting pahinga, mangyaring magpahinga. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, mangyaring humingi ng tulong nang walang pag-aalinlangan. Nakakaramdam ako ng maraming emosyon. Normal ba ito sa yugtong ito? Talagang, ang bawat bagong magulang ay dumaranas ng matinding pagbabago ng mood at maraming kalungkutan ang lilitaw sa loob nila. Karaniwan, ito ay tinatawag na baby blues. Sa Aninus IB isang normal na pagbabago ng hormonal at karaniwan, ang pag-a-adjust mo sa pagiging magulang ay lumilikha ng ganitong uri ng stress. Kung ang iyong pakiramdam ng kalungkutan ay patuloy na bumabagabag sa iyo sa loob ng maraming araw, kumonsulta lamang sa isang psychiatrist para sa iyong kapakanan. Tiyak, dapat akong maging mabuting ina para sa aking anak. Iyon ang aking unang prioridad. Para sa kapakanan ng iyong anak, nakakakuha ka ng maraming impormasyon hanggat maaari mula sa akin. Ito mismo ay isang tanda ng mabuting magulang. Huwag mag-atubiling magkaroon ng iyong mga kaibigan at pamilya sa paligid mo. At gayon din, huwag mag-atubiling humingi ng kanilang tulong. Ma'am, at gayon din tungkol sa aking postpartum exercises. Kailan ko dapat simulan ng mga ito?
Iyon siya'y ipapayo ng iyong doktor, ngunit hindi ito kinakailangan para sa unang 2 hanggang 3 linggo. Karaniwan, ang iyong doktor ay magpapayo sa mga bagay na ito pagkatapos lamang ng iyong 6 na linggo ng postmortem check. Okay, paano ko malalaman kung ang aking anak ay malusog o hindi? Meron bang mga tip para dyan? Tiyakin mong dalhin ang iyong anak sa isang pediatric na doktor paminsan-minsan bawat 2 hanggang 3 linggo. Kunin ang mga kinakailangang bakuna sa tamang panahon at subaybayan ang kanilang paglaki at kalusugan. Kung sakaling makakita ka ng anumang pagbabago sa katawan ng bata, agad na kumonsulta sa iyong pinakamalapit na pediatrician. Kahit na ang aking mga kamag-anak at kaibigan ay magagamit para sa 1 linggo o 2 pagkatapos ng aking panganganak, kahit na nandyan ang lahat, kailangan ko ang iyong suporta. Ang iyong suporta ay napakakapakipakinabang para sa akin. Pati na rin ang iyong pagtugon sa lahat ng aking mga tanong ng may napakapasensya at salamat sa pagbabahagi ng lahat ng mga kaalaman. Ibinabahagi ko lang ang mga natutunan ko mula sa home health services. Iyon lang. At salamat sa iyong mabuting asal. Uy, nagustuhan mo ba ang module na ito? Ang isang mabuting estudyante ay paulit-ulit na manonood, mag-aaral, magtala at magsasanay ng kanilang natutunan. May kasabihan sa China na nasasping ko, kapag narinig ko maaaring makalimutan ko, kapag nakita ko naaalala ko, pero kapag ginawa ko, naiintindihan ko, ang propesyon ng pag-aalaga ay hindi isang araw na gawain. Habang mas masigasig kang nagsasanay, mas magiging mahusay kang propesyonal at mamahalin mo ang trabahong ito. Pagkatapos mong manood ng ilang beses, kunin ang pagsusulit. Ikaw ay tatanungin para makasagot ka. Ang mga pagsusulit na ito ay para matiyak na natutunan mo ito ng maayos. Tulad ng alam mo, upang makausad sa susunod na mga module at makumpleto ang 12 module at higit pa at makuha ang sertipiko, kailangan mong ipasa ang mga pagsusulit na ito at maging matagumpay na home healthcare aide. Kami bilang SPP Vishwa Vidyapath, sinami maging matagumpay ka sa iyong propesyon sa buhay. Salamat sa ganap na pag-aaral ng module na ito. Nais ka na naming ng tagumpay.